Ako po ay nagagalak sa umaga ito sa pangalawang pagkakataon po na ako po ay makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Noong pong nakangalinggo, ako po ay kinausap ni Preacher Mark na sinabi sa akin na ako ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po para sa akin, talagang hindi ko ako ganun marunong pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero dahil po ito ay gawain ng Diyos, hindi ko po nakuha kumain. Sabi ko, sapagkat ito ay parte ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ay po ba ay nagagalak na papurihan ng ating Panginoong Diyos? Opo, dapat po tayo bilang Kristiyano o bilang anak ng ating Ama sa langit, tayo po ay panaging nagagalak kung araw ng linggo ang lahat ng mga bagay na gawain ay iwinawalang bahala natin. At tayo po ay nagsasama-samang maglingkod sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Amen! Kung handa na po, tayo po ay magtayo at muli po natin basahin ang ating pong teksto. Babasahin ko po, sundan na naman po ninyo. Ang sabi po dito sa 1:15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aming Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan na sa inyo ay aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. At ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y magtatapong katulad ng sanga at matutuyo, mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y manatili sa akin, at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y luluwalhatiin ng aking Ama na kayo'y magsisipagpungan ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan malang sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, dakilang Diyos. Salamat po Panginoon sa buong sa linggo. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na iyong ipinagaloob sa amin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong pagsama. Natapos po namin ang aming mga gawain. At salamat Panginoon sa umagang ito Diyos na muli. Pinipon mo kami Panginoon upang sambahin na namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa umaga pong ito Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Dalangin namin Panginoon na linisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At pagliwanagin mo, Panginoon, sa aming kaisipan ang iyong banal na salita. Ikaw, dakilang Diyos, ang siya pong manguna, maging sa aking pagbabahagi ng iyong salita, dakilang Diyos. Hinihiling ko po, Panginoon, na itago mo po ko sa iyong likod upang ang iyong banal na salita, dakilang Diyos, ang siyang makita. Panginoon, pangunahan kami. Luhuban mo kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siya ang magpapaliwanag, magbibigay sa amin ng karunungan upang ang bawat bahagi, dakilang Diyos na aming mapag-aaralan, dakilang Diyos. Ito po ay aming maunawaan. Ito po ay aming maisabuhay at maging sa kalakasan, kalaguan ng aming kanila. Panginoon, maging ang aming mga preacher, Panginoon, na kung saan ay naadoon po sa Mission Conference. Ikaw po, Panginoon, magbigay sa kanila ng karunungan, dakilang Diyos,
ng bawat bahagi ng kanilang pag-aaralan. Ito po ay kanilang maunawaan at ito po ay maibahagi sa amin na ito ay magbibigay ng kalaguan sa bawat isa. Maging ang aming Pastor, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay, biyayaan mo po, Panginoon, siya ng kalakasan, at ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ay magtatagpuan sa 1:15 verse 1 hanggang 8 po. Tuloy-tuloy lang po yun. At aking pong pinamagatang pananatili ng pamilya sa Panginoon. Tayo mananampalataya ay tinuturuan ng Diyos na tayo po ay manatili sa Panginoon. Tayo po ay pamilya ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. At ito pong ginagawa natin, ito po ay practice ng pag-akyat natin doon sa langit. Ang ating pong pananambahan, ang ating pong pag-awit ng pagpapuri sa Panginoon, ito po ay paghahanda ng ating pong pag-akyat sa langit. Ang ating pong teksto, ito po ay alam ko sa mga malalagong Kristiyano, sa bagong Kristiyano, hindi na po lingid po sa inyo ito. Ano po? Subalit, ito ay maaaring muling magpaalala sa atin upang tayo ay manatiling sa Panginoon bilang mga Kristiyano kasama ng ating pamilya. Ano po sa isang pamilya ay napakahalagang bahagi sa buhay natin mga Kristiyano ng ating mga anak ay kasama po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Una po, ang puno ng ubas. Wala pong iba ang puno ng ubas kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, ang nagsisilbing puno po doon ay ang ating mga magulang, ang ating mga ama. Ano po? Ang sabi nga po doon sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang Panginoong Hesus, ang tunay na puno ng ubas, siya po yung ating, doon nakapokus yung ating pananampalataya, na andoon yung puno. At ang ating Ama doon sa langit, ang siyang nagbibigay ng lahat ng bagay na meron tayo. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, nakuha ko ito dahil ako'y magaling, dahil ako'y masipag. Kung ano po ang meron tayo ngayon, yan po ay kaloob sa atin ng ating Ama doon po sa langit. Kagaya po ng sinabi doon sa verse 1, ako ang puno ng ubas. Sabi po doon yung ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, siya po yung naghanda ng silid na ating pupuntahan doon sa langit. Sabi po doon po sa awit, buksan po natin ang aklat ng awit. Awit 80 verse 9, ang sabi po dito, ikaw ay naghanda ng dako sa harap niya, at pailalim ang ugat at pinuno ang lupain. Kung tayo po ay magtatanim ng isang puno, ang ating pong puno na ilalim niya po ay lumigat. Yan po ay nagkakaroon ng tawag pa dyan ay mayor. Mayor na ugat upang siya po ay tumibay. Upang siya ay daanan ng malakas na hangin o ng malakas na kalamidad, siya ay mananatiling ng kayo. Sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, na kinakailangan ng mga magulang ay malalim ang tanim ng salita ng Diyos. Kinakailangan na doon yung malalim na pagkakilala nila sa ating Panginoong Diyos, sapagkat sila ang hinahawakan ng ating mga anak. Kaya po mahalagang bagay na tayo bilang mga magulang, tayo isang mabuting halimbawa ng ating mga anak. At ang sabi nga po sa verse 5, sa verse 5 ng Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Tayo po yun. Tayo yung mga sanga. Tayo po yung pamilya ng Diyos. Tayo mga mananampalataya na tayo makakilala sa Panginoon. Tayo po yung pamilya. At ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama doon sa langit,
ang siya po nagsasaka sa atin. Ano po maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan? Siya yung magsasaka. Siya yung nagtanim. Ang itinanim po niya sa atin ay yung kanyang banal na salita. Natin po siya natin. At dito po sa lupa, sa usapin po ng pamumuhay natin ay napakahalaga ng pagkain. O kaya po napakarami po ang siyang nagtatanim. At pagka itinanim po ang isang bagay, ang isang halaman, hindi mo po siya basta-basta pababayaan. Hindi mo siya iiwan at maghihintay ka na siya'y lumago. Naghihintay ka na siya'y magbunga. Sapagkat pag sinikip po siya ng damo, na hindi na siya makakilos, hindi na po siya natin. Ganon din po tayo mananampalataya. Ganon din po tayo mananampalataya. Na tayo po ay kinakailangan manatili sa ating Panginoon. Na tayo po ay patuloy na maglingkod. Ang sabi po doon sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng mga sanga na di makapagbubunga sa kaniyang sarili, maliban na nakakapit sa puno. Kaya hindi naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ano po ang isang Kristiyano? Ang isang mananampalataya. Kung hindi po siya nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon, hindi po siya lalagay. Nakagaya ng isang halaman na itinanim na kung hindi natin siya nilinisan, hindi natin siya apunuhan, hindi po siya lalagay. Hindi siya magbubunga. At walang bunga na makikita tayo sa mga mananampalataya na hindi nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang maliwanag na sinasabi na hindi mo tayo iwalay, hindi tayo nakakabit doon sa ating Panginoon. Hindi po tayo magbumunga. Napakabuti ang Diyos sa ating buhay. At ang sabi nga po doon sa verse 2 ng John 15, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga ay nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yun daw kung mga sanga na hindi nagbubunga, inaalis. Nililinis niya. At alam po natin sa buhay, pananampalataya, nakagaya ng nakikita natin mga puno, yung mga sanga, kagaya ng kalamansin po, yung mga estrogen. Lumalago siya, pero hindi siya nagbubong. Kaya kung ginagawa niya ay pinuputol, inaalis. Ang sabi po doon, pinuputol, inaalis. At siya po ay nililinis. Sa ating pamumuhay, pananampalataya, na tayo po, nakita natin ang ating mga mahal sa buhay. Kung nakikita natin mali ang ating kanilang ginagawa, hindi po natin sila pinababayaan. Sila po'y ating sinasabihan. Sila po'y ating pinapaalalahanan. Pero sa kabila ng ating pagpapaalala, ng ating pagsaway, meron po yan na imbis na sumunod, lalo pong nagagalit. Lalo po silang nagtatamdam. Pero ang nais ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, kung tayo ay tinutuwid ng mga manggagawa, walang mga kapatiran na kapatid, huwag mong gawin yan. Tayo po ay mag-isa sapagkat isinasaayos niya ang ating buhay. Yung mga sinasabi ng banal na kasulatan, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sangada na di makakapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Alam po na dito po sa lugar na ito, marami na po ang matanda sa inyo. At ako po ay saludo sa inyo. Sapagkat nakita po na kayo po ay malalalong mga Kristiyano. Sapagkat nakita ko po yung inyong mga anak, yung mga kabataan sa lugar na ito. Halos maghapon sila sa gawain ng Panginoon. Naandun ang kalaguan ng mga magulang. Na imbis na pagawin sa kanilang mga bahay, naandun ang kanilang suporta sa kanilang mga anak, na sila ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya po sa inyong mga kabataan, magpatuloy lamang po kayo.
Dahil kung hindi tayo mananatili sa puno, sa ating Panginoon Diyos, hindi po tayo lalaman. Hindi tayo magbubunga. Ano? At ang sabi nga po dun sa verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan na sa inyo'y aking sinalita. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoon, Jesucristo sa ating mga puso, nung siya ay napako doon sa krus, sinugasan po tayo ng kanyang dugo. Kung kaya po tayo ay naligtas. At yung pag-ako natin na tayo ay maligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo, na tayo nakakilala sa Kanya, ano po, hindi po ito lisensya para po tayo ay gumawa ng kasalanan. Sa ating po mga baptis, hindi nawawala yung kaligtasan. Hindi po nawawala. Pero kung ikaw ay ligtas na, ikaw ay sinabi mong nililis ka na ng Panginoon, na ikaw ay nagpapatuloy pa doon sa kasalanan, ito ay isang ano po yun. Malaki po yung katanungan ng mga bagay niya. Dahil kung kilala mo ng Panginoong Diyos, ano sa Kanya ka nangahawak, hindi ka na magpapatuloy doon sa kasalanan. Ikaw ay patuloy ng maglilingkod, kagaya ng sinabi sa verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Hindi tayo patuloy sa maglilingkod. At ang sabi nga po sa verse 5 ng John 15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano po, napakaliwanag yung sinasabi ng talata na ang Panginoong Diyos ang siyang puno ng ubas. Tayo po yung mga sama, tayo po yung mga anak. Sa ating pong buhay, ang mga magulang, ang ama at ang ina, at ang tatay ang siyang puno. Kaya po tayo mga magulang, tayo mga lalaki, tayo mga ama. Kailangan tayo po ay magpakalakas sa ating Panginoon. Nasabi nga ng preacher natin nung nakaraan, tayo mga lalaki at tagapanguna. Pero hindi lamang po sa paglalabahan, kundi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. At tayo po tunay na maging matatag, tayo maging mabuting halimbawa sa ating mga anak upang sila ay magpatuloy. Ako po ay labis na nagagalak nung kami po ay napasama sa iglesia ngayon. Talagang nakita ko kung paano umilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ano po natin yung pagkakasama? Sa gitna na parang sila preacher Mark, nagtatrabaho po sila. Pero prayer meeting po nandun po sila. Nakatan yung pananapili. Nakatan yung pagpilikod. Ano po, at maliwanag yung sinasabi doon sa verse 5 na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang magbubunga ng marami. Napakahalagang bagay na tayo po ay patuloy na lilingkod sa ating Panginoon. Kagaya po ng ating mga anak. Pagkaya po yung masuway, sa kabila ng iyong pagtutuwid, sa iyong pagkatama, wala yung nagkakaroon din ng tayo. Pero mas marami po yung hindi nagkakaroon ng maayos. Nagiging sila. Pero ang mga magulang, alam ko po, kayo po mga magulang, meron na tayo mga magulang. Hindi po tayo nag-iisip na ating mga anak ay mapasama. Hindi po tayo nag-iisip ng mga bagay niyan. Ang lagi natin iniisip na ang ating anak ay magtagumpay, magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng maayos na pamilya. At tayo po mga Kristiyano, nais ng Diyos na tayo ay maging maayos sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yun po yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya po huwag tayong hihiwalay. Huwag tayong mapapagod sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpas palagi ang ating gawinin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi nga po doon sa verse 6 ng John 15, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin,
ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy. Nakakatakot. Nakakatakot ng mga bagay na ito. Na ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay nagpapatuloy pa sa kasalanan. Alam mo na ang tama na dapat gawin ng isang Kristiyano, pero ikaw ay nagpapatuloy pa sa kasalanan. Ano mabigat? Kaya isang malaking tanong sa Kristiyano, na ikaw ay Kristiyano, kaya nagpapatuloy pa sa kasalanan, kita ko yan. Kaya ako natin sinasabi ng mga Kristiyano, totoo bang Kristiyano ang taong yan? Kasi sinasabi ng siya Kristiyano, sinasabi ng ligtas, pero siya nagpapatuloy pa sa kasalanan. Sa ating kung mananampalataya, sa usapin ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, isang bagay na napakahalaga sa atin, yung pakikinig ng mga aral ng katotohanan. Yung pagtanggap ng kamalian bilang Kristiyano. Ito po ang isang bagay na napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Marami po kahit ang Kristiyano. Marami na hindi ko naman liwanag. Pero sa sandalin ko, sabi mo, sabihan mo, ano po, imbis na magpakumbaba, na sinasabi mo sila, pero sila pa ang nagiging. Sila na yung nagkamali, pero minsan ang nagkakamali pa ay yung nagsasabi, yung nagtatama, yung nagtutuwid. Ano? Sa buhay natin, ang nais ng Diyos ay walang mapahama, walang mapunta doon sa apoy ng impyerno, sapagkat napakahirap po doon. Nais ng Diyos, ano po, na walang mapunta doon. Kaya tayo po ay sinasaway. Kaya tayo pinakalahanan kung ano ang ating dapat gawin. At ang mga bagay po yan ay hindi natin kaya gawin. Kung tayo po ay hindi mananalangin. Kung hindi tayo magpapalinis sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi tayo mananatili, kung hindi tayo maglilingkod. Hindi po ako magkakos. At kung tayo po ay nagtatapat, hindi po sa Diyos. Pararangalan natin, paparangalan natin ang ating Ama Diyos natin. Ang sabi po doon sa 8, ano po? Sa ganito inubulahati ang aking Ama na kayo'y magsisipagpungan ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Ano po, napakaliwanag ang sinabi. Luluwalhatiin natin ang Ama natin sa langit. At alam po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sa ating pagkakatingkod, hindi po tayo malungkot na pinapupurihan natin ang Panginoong Jesus kung ganitong araw ng linggo. Naandun yung paghalakan, naandun yung sikla, naandun yung pagnanais na tayo po ay patuloy na makapakinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ito lamang po ang pakaan upang ating ang paglikuran na manapin yung pulis natin. At natulog na sinasabi ng Quran na kung tayo hindi mananatili sa ating Panginoon, hindi tayo magpapatuloy na maglilingkod, tayo po ay hindi magbubunga. At yung mga bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon, pag-akyat po natin sa langit, yun po ang ating ipipresenta sa Panginoon. Kung ginagawa natin dito, sa ating palatamahan, tayo po ay may offering. Pag-akyat natin sa langit, lahat ng bunga na ginawa natin, yun po ay ipipresenta natin sa Panginoon. Yun po ang ating offering sa ating Panginoon. Lord, sa langit. Kaya tayo, mga kapatid, magpatuloy. Magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Upang tayo ay lumaki. Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. At lahat ng mga bagay ay ang Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay. Kaya dapat lamang po na atin siyang lagi pasalamatan. Lagi po natin siyang kausapin. Lagi po tayo manalangin. At i-apply po natin ito sa ating tahanan o pamilya. May napakaliwanag po na sa buhay natin bilang mga Kristiyano yung pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating bahay.
Kung hindi man natin magawa sa umaga, ay kaya po natin gawin niya sa hapon. Sa gabi bago tayo matulog, tatawagin natin ang ating mga anak. At tayo po, at tayo pagod, magpasalat tayo ng isang palata, tayo pinadalangin, kausapin natin ang Panginoon Diyos. Isang bagay na napakahalaga sa buhay ng isang tao. Ang mga bagay na ganitong gawain. Ano po? Marami po tayo mga magulang ang puno na katulad ni Kristo na dapat tayo ay matibay. Na tayo mga magulang, na tayo mga ama, na tayo ay matibay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Matatag sa Panginoon. At kayong mga anak, ano po, tinitgano sa mga anak, at kayong mga anak ang sama, dapat nakakabit at nagpapasakot sa inyong mga magulang upang hindi kayo mapahamak kundi maayos sa mga magulang. Tayo daw po, mga anak. Pinakailangan tayo ay masunod sa ating mga magulang. Tayo po, naandun yung pagpapakunod. Naandun yung pagpapasakot. Kapag sila yung nagbibigay sa iyo, yun ang paraan ng Diyos upang ang isang mananampalataya o ang kanyang anak ay magtagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Kung hindi ka sumusunod, paano ka magtatagumpay? Kahit sa trabaho, pag hindi ka sumusunod sa reklamo, hindi ka kaya isa pong dapat talaga. Ano po? Paano tayo mananatili sa Panginoon na kasama ang ating pamilya? Una po, magbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin sa Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong budi, kundi iyong paggulayan araw at gabi, upang iyong nasunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayo'y pagiginawahin ang inyong lakad, at kung magkagayo'y magkagawa ng mabuting kawakasan. Ano po? Kasiguruhan ang ating pananampalataya. Kaya po, napakalagang bagay na tayo po ay nagpapatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at hindi lamang po matapos natin masabi. Ito po ay unawain natin. Unawain natin kung anong pahulugan ng mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kaya po napakalaga na namin. Kayo po ay mayroon, pagdating po ninyo sa bahay, ninyo pong buksan, ninyo pong masalit, ninyo pong pag-aralan kung tama ba yung aming pagkamagawa sa Diyos. Ito po ay isang bagay. Ito po ay napakalaga. At ang sabi ko, kulay at sa ating buhay Kristiyano na tayo ay magpatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kahit sa ating paglalakay, nasumpungan natin yung mga mensahe. Yung po ay hindi basta-basta nawawala sa ating kaisipan. Yung po ay ating nakaalala. Pagpupulay natin lalo kung tayo ay gumagawa. Ito pala, hindi ko na pala ito dapat sapagkat ito ay hindi malugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Dito sa lugar na ito, napakawin na sa natin. At alam ko na kanilang mga apo, ang kanilang mga anak ay pero kung hindi po sila nanatili sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po sila nadadaan. Ganyan po pabuti ang Diyos. At ang sabi nga po doon, magtatamo ng mabuting kawakasan. Lahat po ng ginawa natin paglilingkod sa ating Panginoon, lahat ng bunga ng ating ginawang paglilingkod. Ito po sa sandali na ating magawa. Tayo lahat po itatanda, tayo lahat ay mamamatay. Pero ang pangako ng Diyos, ang kasiguruhan ng ating pananampalataya, doon po tayo sa langit po. Magtatamo ka ng mabuting kawakasan. At napakalaga sa buhay ng isang tao. Kaya sabi po sa pinag-marko, panatilihin ang pananalangin. Kaya po tayo
Lagi po tayong manalangin sa Panginoon. Lagi po tayong lumapit sa Kanya. Ang sabi po doon sa Efeso 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga kuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga bayan. Maging matyaga tayong manalangin lumapit sa Panginoon. Lagi po natin siya po. Ang sabi ko, mga kuya, kalugpan na hindi ko ibig sabihin na hindi na tayo. Ibig sabihin po nun, natin kalimutan na tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Buksan po natin sa Thessalonica. Thessalonica 5:17, magsipanalangin kayo walang kapit. Ano po, tayo po magpatuloy na manalangin sa ating Panginoon Diyos. Marami pa po ang nagsasabing tayo manalangin. Sama-sama po tayo dumalo sa pananambahan at iba pang gawain sa Panginoon. Ang sabi po doon sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas sa malapit ng araw. Huwag daw natin pabayaan ang gawain ng ating Panginoon na ipagpawalang mahala ang araw na linggo na hindi po tayo. At ito po ay napakahalagang bahagi sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Buksan din po natin ang Roma 12:10. Ang sabi po doon, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga mahalang kayo sa kapurihan at ipinagpapauna sa isa't isa ang iba. Ang sabi doon, mga mahal, pag-ibig. Paano mo na ipadadama ang iyong pagmamahal sa iyong mga kapatid? Sa sandali siya yung nakakailangan. Naandun po tayong mga mananampalataya na handang dumamay. Kung ano ba ang kanyang pangangailangan, naandun tayo handang dumamay, handang sumaklodo, kung ano na ang pangangailangan niya, ito ba ito na narapit, naandun tayo sa maliit ang nalas. Tayo po ay huwag mag-aakabiling siguro. Para may padama natin sa ating kapwa. May padama natin sa ating mahal sa buhay o sa ating mga kapatid ang ating Panginoon. Tinutupi na huwag natin pabayaan ang pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo sa kapurihan at ipinagpapauna sa kung ating siyang sinubuhay kanyang pag-ibig naandun mo kayo ng pasasalamat. Naandun na sasabihin niya, salamat sa Panginoon. Meron akong kapatid na handa sumakuha sa Panginoon. Naandun yung pagpapadaman natin na mahal natin yung ating kapatid. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At panglima po, ipamuhay ang natutunan mula sa banal na kasulatan. Ang sabi po doon sa Filipos 4:9, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Napakaliwanag lahat ng ating narinig, lahat ng ating natutunan, lahat ng ating nakita na mga bagay na gawin ninyo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan. Ang hindi lamang daw ito basta natin narinig ang banal na salita ng Diyos, kundi unawain natin. I-apply natin sa ating pamumuhay bilang Diyos. At nawa po ang mga talata natin ng pinag-aralan ay magsilbing paalala, kalaguan po sa ating pananampalataya. Tayo po tayo. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan na lang sa lahat. Magpupuli kami Panginoon at magpapasalamat ng Diyos sa mga katotohanan Panginoon ng iyong galing salita ang aming katotohanan. Katunay Panginoon, ikaw ang puno ng aming Panginoon. Ikaw ay Diyos na nandun sa langit na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming Panginoon. Ng aming lakas, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, patuloy po kami magpupuli